Arranging of decimals naman daw or ordering of decimals. Dito kailangan mo nang alamin kung kailangan mong i-arrange siya in ascending order o descending order. Kapag sinabi nating ascending, pataas. Kapag descending, pababa. So, yun yung dapat mong alamin muna. Dito sa ating worksheet, yung unang set na dapat i-arrange ay ascending. Pataas daw. Titingnan mo agad yung whole number ng iyong decimal. Pansinin mo kung alin dyan yung pinakamababa. Kasi yun ang ating uunahin. Dahil ang galaw natin ay mula mababa, pataas. Asan dyan yung pinakamababa? Yung 0. So, ayan yung una. Anong susunod na mas mababa? Yung 1. Tapos yung 2. Tapos yung 5. Tapos yung 9. Ayan ang pagkakasunod-sunod nila. Isa pa, tingnan muna natin ulit yung kanilang whole number. Yan. Ito, tsaka ito. Tingnan mo, alin dyan yung pinakamababa. Siyempre, sa lahat ng nakabilog, yung 0 pinakamababa. So, siya yung una. Susunod ay si 2, kaso dalawa yung 2 natin. Tingnan mo yung kasunod na number, si 8 at si 0. Sino mas mababa, 8 or 0? 0. So, siya yung susunod. Tapos, yung 8 na. Tapos ka na sa mga 2, ano yung susunod? 3 na. Dalawa yung 3. Anong mas mababa, 5 or 4? Siyempre, si 4. So, siya yung susunod. Tapos, yung huling-huli natin ay si 5. Ikaw na lang magsagot ng susunod, ha? Dito naman tayo ngayon sa descending order o mula mataas pababa. Ngayon, yung mataas naman ang uunahin natin. Ganun pa rin, i-check agad ang whole number. Tapos, pipiliin mo yung pinakamataas naman kasi descending order tayo. Pinakamataas si 11, tapos si 9, tapos si 3, tapos si 2, and then 0. Sunod, ano yung pinakamataas dito sa mga whole number na to? Yan, check mo yan. Ano pinakamataas? Yung 5. So, siya yung una. Anong susunod na mataas? 4. Anong susunod? Naku, dalawa yung 2. Check mo yung susunod na digit. Mas mataas si 8. So, uunahin natin si 8. Sunod dong si 0. Tapos, ayan na. Tapos na. Ikaw naman, comment your answer o kaya tag mo ako.